Wala pong pinangalan ng opisyal si Congressman Rodante Marcoleta. Paano niyo po nasabi na kayo ang pinapatungkulan lamang ng kongresista? Una po muna, Sir Mon, magandang umaga sa lahat ng mga kababayan natin. Ayun po kasing nakaraang linggo, may kumakalat na white paper. Inilalako po yan sa House of Representatives at sa Senado. Later ko na lang i-reveal ko sino yung mga grupo na naglalako po niyan. At kaya sabi ko, naku, anytime, nabigyan po ako ng kopya ng isa sa pinaglalakuan ng white paper na yan. Naku, talaga namang, pag nabasa mo nga naman, para naman talagang totoong-totoo, nakadetalye. Kung halimbawa may ginawa ang COMELEC na isang kilos patungkol sa procurement namin, biglang may i-deposito sa isang account. Sir Mon, so yun po yung kadahilan kung bakit alam ko na, ako po yung nakapangalan kasi doon sa white paper. Kung kaya naman talagang sumangguni kagad tayo sa National Bureau of Investigation kasi gusto ko pong masawata, maaresto yung mga taong nagkakalat niyan. Pero number two, gusto ko rin pong mismo ang NBI mag-imbestiga doon sa mga naandun. Isipin nyo naman, Sir Mon, 49 accounts. Pag nagkataon, mas madami pa akong account sa pinakamayaman tao sa Pilipinas. Isipin niyo po yun? Oo nga, 49 accounts. So wala, sir, technically, just to be clear on that. Sir Mon, kahit isang offshore account, wala po akong ganyan. Dahil una, yung mga sinasabing lugar, hindi pa po ako nakakapunta doon, hindi ako makakapunta dahil wala po akong visa. Halimbawa, sinabi sa US, at saka may bibili raw pong property sa US. Sir Mon, paano ka makakapunta? Paano ka bibili ng property? Sino po ba naman sa ating mga nakikinig sa kasalukuyan sa inyong programa? Ang bibili ng isang property sa isang lugar na hindi mo mapupunta, wala po akong visa sa Amerika. So, ibig sabihin, kahit kailan hindi pa po ako nakatungtong sa bansang yan. So, paano ka naman bibili ng property sa bansang yan? Meron daw mga properties pa. Maliban po sa accounts, may mga properties sa Singapore, may properties sa Hong Kong. Paano ka makakabili ng lahat ng mga properties na yan nang hindi sa mukha kuhanin yung pera? Meaning na hindi mamomonitor. Napaka-stricto ng mga bansang yan, lalo-lalo na when it comes to money laundering. So, ang ginawa po nila ay para maging makatotohanan, talagang ipinakita nila, kunyari nag-transfer from one account to this account, ay nako, mga 4 na pahina po yun, Sir Mon, na kanilang ikinakalat. Nabuti na lang, ang inyong pong lingkod ay nakakuha ng kopya. Hindi kaya may ibang opisyal, sir, na pinapatungkulan dito kung hindi po kayo yung mga direktang involved do sa sinasabi or description do sa inilahad po ni Congressman Marcoleta? Sir Mon, ako po yun. Ako po yung nakalagay na pangalan doon sa white paper na umiikot. Wala pong duda. Ako po yun. Dahil may kopya po ako nung sinasabi po niya. So, hindi nga na niya sinabi, hindi po niya pinangalanan. Pero ako na po nagsasabi para hindi madamay naman yung bang official namin sa Commission on Elections. At yan po ang kadahilanan talaga kung bakit pumunta ako sa NBI. Nag-issue po ako ng waiver. In fact, for information, Sir Mon, sasabihin ko sa inyo ngayon, na ngayong araw na ito magpapile ako pa rin, magdadagdag ako na ipapile ko sa NBI, meron akong affidavit of denial, ibig sabihin talagang pinanumpaan ko. At number 2, meron din akong sworn waiver ng lahat ng mga accounts na yan para pwede pong makita. At in fact, dudulog ko rin po yan sa Anti-Money Laundering Council para sila mismo makita nila dahil meron naman silang kapangyarihan, meron silang kakayanan na mag-inquire sa mga ganyang klaseng account. Oo, medyo safe po yung pronouncement ni Congressman Marcoleta. Playing safe, kumbaga kasi nga unverified, no? Nung tinanong siya ng isang kawani ng media kung verified bang impormasyon. Ang sinasabi niya ay hindi daw ito verified. Kinausap po ba kayo mismo ni Congressman Marcoleta bago po niya isiwalat sa media itong nakuha niyang impormasyon, Chair? Ay, wala po. Alam niyo po, ginagalang natin, kaibigan po natin si Congressman Marcoleta at alam natin napakarunong at napakagaling. Ang atin nga lang po, siya mismo ang nagsabi po na ito ay unverified. Alam niyo po, ang bawat isa sa ating lahat, Sir Mon, ikaw, ako, lahat ng mga nakikinig, lahat ng mga kababayan pwede mabiktima ng mga fake news na ganyan. Misinformation, disinformation. Yan yung sinasabi natin, Sir Mon, na kaya natin nilalabanan yung mga misinformation, disinformation. Isipin niyo, Sir Mon, kung ito'y nangyari isang araw o ilang araw bago mag-eleksyon. Hindi po ba bago mag-eleksyon? Isipin niyo na lang kung gaano kasiraan ito sa ating electoral process at sa ating pong integridad ng halalan. At the same time, Sir Mon, ito po yung mga nagkakalat na ito, isa lang ang purpose, ma-influensyahan ang Korte Suprema sa kasong naandyan pa. Siyempre nga naman, ang kine-question doon yung kontrata natin sa Miru system. Hindi ba?
Kapag nga naman may issue ng corruption, may issue ng bribery, bakit mo naman papayagan na andyan yung kontratang yan at valid na kontrata? Yan po ang isang naiisip namin dito sa Commission on Elections. Kaya nga po, technically, sub judice itong bagay na ito sapagkat no other purpose but to influence yung Korte Suprema. Sir, ayun nga, I was about to ask, ano kayang posibleng implikasyon po kaya nito, no, sa paparating naman na automated elections, itong mga pag-atake at di umano'y korupsyon na iniuugnay? Ilalahad ko na sa inyo, Sir Mon. May next plan pa po yan. Yung individual members ng NBank, ay meron ding individual na white paper na pagka dito, pagkatapos ito, may ano po yan, nakaplano. Sunod-sunod po yan, Sir Mon. Ang unang plano, nung una, may mga press con, hindi naman na kinagat ng tao. Yung sumunod na plano, nabalitaan nyo, Sir Mon, may Russia involvement, whatever. Nung una pa nga, ang may-ari daw nung Miru system ay isang incumbent na senador. So sunod-sunod po yan, yung demolition job na yan, Sir Mon, at ilalahad ko na sa publiko para naman unahan ko na. Yan pong individual members ng NBank, sunod din po na gagawan po ng paraan. Kasi nga po, ang purpose nila hindi naman po kami, yung pong integridad ng halalan, lalo na yung pinasok namin na kontrata. Nakakatakot po, Sir Mon. Ito po ay isang panawagan sa lahat na ang bawat isa pwedeng mabiktima ng ganitong klaseng fake news. Kinakailangan tayo alerto. Kinakailangan maagap ka agad tayo sa pagkilos dito. Kaya po ako mismo, nagpunta kagad ako sa NBI, Sir Mon. At number 2 sa Anti-Money Laundering Council later. Kasi ang sa akin, pag wala ka namang tinatago, wala ka namang at katotohanan lang ang kasama mo, ba't ka naman matatakot? Accountability as well, di ba? Sir Mon. Oo. Nalulungkot lang ako dahil sa dumadating sila, kung sino man yung mga nasa likod dito, ay at sana makita at malaman ng NBI kung sino mga ito upang ma-prosecute natin. Pero ang number 2 is bakit dumadating tayo sa punto ng ganyan, yung mga siraan ng kredibilidad at integridad ng pagkatao. Sana naman ay nare-research din nila kung ano ang karakter ng mga sinisira po nila. Bagamat wala pong mga pinapangalanan naman na opisyal, pero kung sakasakaling mapatunayan pong mali, ano pong plano po ninyo? Babalikan niyo po ba itong mga nagsasagawa po ng ganitong klaseng propaganda? Ako po pag-aaralan pong mabuti yan. Ikukonsulta ko sa ating mga kasamahan sa Commission NBank. Pero ang dapat din po sa amin, hindi kami nawawala ng focus dyan po sa paghahanda natin. Sir Mon, super election year next year. May mga ganito. Ganito pa lang kaaga, niyuyug-yug na kami. Ginigiba na kami. Di asahan nyo na lang pagka malapit na ang eleksyon kung anong gagawin sa atin. Kaya lalabanan po natin itong mga misinformation, disinformation na tulad po nito. Nagpaibang hirap na hirap ka na. Biglang may mga ganyan pa. So, ako pakiusap po sa mga tao ito. Alam nyo, may karma naman eh. May karma and kung hindi man gamitin sa inyo yung batas, may karma. And therefore, sana pabayaan lang kami sa ginagawa namin. Dahil pag mali naman kami, may mga korte naman na pwedeng puntahan. Napakasipag po nitong mamang ito, nitong chairman po natin ngayon ng Commission on Elections. Sir, you're mentioning super elections next year. Kumusta na ba ang paghahanda po natin sa halalan so far? Ay, okay naman po, Sir Mon. Nakaka 4.3 na po tayo ng ating mga registration sites. Again, yung 5 milyon na deactivated, hindi nakaboto ng 2 magkasunod na elections, makipunta po sa mga registration sites natin, mag-reactivate, pwede naman po online din. At the same time, ng mga natitira pang ilang araw, hanggang September 30 po yung registration natin, baka pwedeng yung iba pa na hanggang ngayon hindi pa naiingle o na nagkakaroon ng pagkakataon, baka pwedeng samantalahin na rin po. Sa overseas po, tayo po ngayon ay ongoing na, Sir Mon, ang ginagawang voters education, lalo na patungkol sa internet voting, sapagkat tuloy na po ang internet voting na inilatag po natin at kinakailangan makausap yung mga Filipino communities abroad upang sila mismo, number 1, ma-inform sila patungkol sa internet voting. Number 2, paano ito isasagawa. At ito po'y gagawin ng Commission on Elections, hindi lamang sa isang bansa, kundi sa iba't ibang bansa sa buong mundo. Opo. Sir, isang tanong lang. May mga nagko-comment po dito at nag-message lang din po sa akin regarding po dun sa akusasyon nga po no, na mga kongresista. Ayan, si Congressman Marcoleta at ni dating Congressman Erice about sa prototype. Alam ko, paulit-ulit niya po itong nasagot, pero just for the record, ano lang po ang pahayag lang ng COMELEC dito na mali raw na prototype ang ginamit sa testing at saka sa Miru, no? Yung pinakita po nila sa publiko. Sir Mon, ganito po yun. Kapag po ba kayo ay nag-drawing ng kung anong klase ang gusto mo na damit, halimbawa din drawing mo,
hindi po ba tayo, Sir Mon, kapag tayo ay nagpapagawa ng Amerikana mo, yung pagkaganda-ganda mong Amerikana, Sir Mon, sinusukatan ka muna pagkatapos nagagawa po siya nung parang isusukat mo muna. Wala pang mga botones yan. May mga ano pa yan, mine-measure pa. Pero sinusukat mo na. At pagkatapos napakadami mga karayom na nandiyan sa iyong sinusukat. Hindi po ba yun munang ginagawa sapagkat meron din drawing ka at tinitingnan kung yung eksakto ang drawing na yun yung eksakto na drawing mo. At pagkatapos, kapag nag-okay ka na, okay na, eksakto na, pati yung harapan, pati yung likod, pati yung mismong balikat, eksakto. Hindi ba pina-finalize mo na? Yung po yung sinasabi po natin sapagkat, Sir Mon, wala pong existing sa market ng dinrawing po ng Commission on Elections. Wala po existing. Bakit po wala existing? Walang existing sapagkat tayo po ang gumawa mismo nito. Wala po existing sapagkat pag may existing po, Sir Mon, bilang panghuli, yan po ay tailor fitting. Pag tailor fitting po yan, Sir Mon, illegal po yan at yan po ay pwedeng makasuhan kami. Ayan, para lang po at least for the record lang din, no, na sagot po ninyo sa paulit-ulit pong batikos na yan about sa prototype issue. Maraming salamat po, Chair, sa inyong oras at po, sa ibinahagi niyo po sa aming programa.